Hoy! Mapanglamang ka! Payo ko lang sa'yo. Huwag kang mapanglamang. Yo! Hello mga boards, what's up? At welcome tayo sa panibawang video nating pagsasamahan ngayon. At mainit na tanghali po sa inyong lahat. So ang oras natin ngayon ay alauna na mga boards, mag-alauna na ng hapon. So ngayon bababalaan tayo saglit mga boards dahil kukuha po lang pagkain natin sa mga tilapia natin sa DA. So may nakaraan kasi nakuha tayo niyan 25 kilos. So magkano din yung mga boards? 1 ton yung pag binili mo dun sa Gihulngan. So sayang din yun. So ngayon titingnan natin kung makakuha pa tayo, kasi sabi ni Tio Albis nakaraan na sinabihan daw siya na lahat na may fish pan dito sa amin, so may pagkain daw dun sa DA, may pagkain ng isda. So ngayon bababa lang tayo saglit at bibili na rin ako ng mga birds, purga kay Goldie. So pupurga na rin natin si Goldie. At gusto ko lang rin pala magpasalamat kay Sir Rinaldo Mili. Shoutout sa'yo sir, ingat palagi. At maraming salamat dun sa comment mo sir. Magtanong ka kung may vaccine ng parvo. Yan. So parvo daw, parvo yung tatanong natin dun sa Gihulngan mga boards kung may vaccine pa sila ng parvo kasi yun nga yung nakaraan nga nanganak si Goldie pero hindi naman pinalad. So lahat ay namatay. So ngayon magtatanong ako doon sa pinaka-technician kasi si Cool Regine, di rin na pasyal si Cool Regine dito at medyo malayo yung bahay nun. So magtanong lang ako doon sa suki natin doon na technician kung ano yung kailangan natin gawin doon sa mga ganong mga sitwasyon sa baboy natin. Kasi sayang mga boards, nang hinayang kasi ako na bibitawan siya. Ang tagal-tagal ng panahon na inantay namin yan. So sabi ng Mrs. na bibitawan na daw. Sabi ko wag kang sumuko agad kasi may mga ganyang pangyayari talaga So nagantay nga tayo ng matagal yan ngayon ka pa susuko na ilang buwan na lang yung aantayin mo dyan pag nagpakasta ulit yan, di ba? So laban lang mga boards, laban lang. So ngayon tara, samahan nyo kami mga boards. Samahan nyo ako. Ako lang pala dahil si Tatay Riot na dun sa school. So sinadya ko na ngayon na lang tayo bababa para diretso na tayo sa pagsundo ni Piyang mamaya. At ma'am, gusto ko lang din na i-shoutout pala yung lahat namin maling viewers sa mga OFW natin dyan. Maraming salamat sa always full support at always watching my vlog. Yan, hindi pag-skip ng ads namin. Maraming salamat sa inyong lahat. At yun mga kaboards, shoutout na rin pala kay Idol Jumper Sniper, Katol John Riot. Yan sa lahat po. At Paring Badong, Paring Lakas. Antay-antay lang pre dahil Paring Badong ibibigay ko doon kay Paring Lakas. So si Katol John Riot din. So antayin lang natin kasi meron tayong magpapagiling pa kami bukas ng ating mais doon sa Hibaiyo. So yun yung sabay na natin na pagpadala doon para isahan lang. At may dala pala akong mani. Bibigyan ko yung teacher ko mga birds at yung tropa ko doon sa DA. Let's go. Tara. Woohoo! Mag motor tayo, TMX. Hello Jolly. Jolly. Yan. Mga birds, magandang hapon. Dito tayo sa bahay mga birds at meron tayong good news dahil nakakuha na tayo ng pagkain natin ng isda sa Gihulngan. Yan, salamat ulit sa mga staff ng DA, Department of Agriculture, dahil meron tayong natatanggap na 25 kilos na floater para sa ating mga tilapia. Yan. Dito si Manlaboy Muha ng kangkong. Gagawin mo dyan? Pangsahog. Dapat talbos na. Samangan daw ng tangkay Ha? Samangan daw ng tangkay Naglilit. Ano dapat doon sa may maganda tangkong doon may kagat na mga yan Kuha muna tayo ng dito mga birds, ukay-ukay. Kasi magpakain ng mga tilapia natin. Yan. Pakainin natin sila sa kanilang panibagong pagkain. Isang sako, 25 kilos. At ito, di na tayo nakapag-vlog doon mga boards dahil sobrang init kanina. At ito.
ito sila mga birds, oh. Ito yung ating floater. Yan, isang sako yan. 1 bag. Pero ang laman yan, 25 kilos. Yan, buksan na natin. Para mabigyan na natin agad yung ating mga isda. Daming sinampay ni Mrs. Oh. Tuyo na. Ay, negative man. Tatra. Yun. Oh, di ba? Ang ganda, starter. Starter siya, mga boys. Ganda. Okay, dang sako dia. Pwede rin kukuha. Dang lima ba? Plastic man. Ah, dito? Sa... Kuan? Correct, tik. Ito yung ano mga birds, oh. Ito yung floater natin, starter yung binigay. Pero mas maganda to dahil mas mabilis ang paglaki nila, starter. Yan, pakain na tayo agad. Wow, na-miss nyo yung starter ha. Na-miss nyo yung floater ha. Okay, kain. Anli yan. Yung bayad. Anli. May isang sako kayong budget ngayon sa akin. Tingnan natin kung di ba kayo uunat agad. Bawat tingin, bawat dungaw, bigay ng pagkain. Siya rugi mo dagko. Dito mga birds, halos lahat ay naubos na yung mga malalaki dito. Dahil dun sa sapyaw na ginawa namin ni Tatay Riot nakaraan. Pero may mga naiwan pa ay no, laki oh. Meron pa nga, di nga naubos no. May malalaki pa rin ah. Diba? So tara. Baba tayo mga birds. Maghakot lang tayo ng mais. Ito. Kasi kukunin ko yung isang abono doon. Kasi nakakuha rin kami ng abono ni Tatay Riot doon para sa aming darating na mga mais. So kumuha kami ng urea, 2 sako. Tag-isa kami ni Tatay Riot at meron pa kaming complete dito, isa. Yan oh. Yung triple 14. At ito yung mais na binilad natin nakaraan. Ito na yung ipapagiling natin bukas, mga birds. Yan, papagiling natin to bukas. So syempre, hahakotin natin to sa baba kasi bukas na umaga para yung isang sako na lang yung ating dadalhin. Kasi 2 sako to mga birds, yung ating mais na para giling. Yan oh. Mais na para giling. Oh. Ito yung isang sako. Pero bukas na natin dadalhin to. Bababa ko lang tong isa ngayon para makuha ko yung isang abono dun. Yan oh. Di ba? So sabi ni Tatay Riot, yung dala ko daw, hindi na bababa sa 50 kilos daw yon, mga birds. Pero ay 60 kilo yung dala natin ngayon. Pero kaya yan kasi bababa naman eh. Tapos paakyat naman, abono naman yung dala natin. Kaya tara, let's go! Brom! Let's go! Mga birds, yan, nandito na tayo ulit sa bahay. So kanina, pagbaba natin, mais yung ating karga. At ngayon naman paakyat yan, abono naman mga birds. So syempre bukas na natin tapusin yung isang sako ng mais. So bukas ng umaga. So sinadya ko mga birds na ibaba agad yung isa ngayon para bukas di ka na diretso na lang pagbaba ng isa. So diretso na lang sa gilingan. Kailangan maaga dun mga birds eh. Lalo na ngayon, harvestan na ngayon ng mga harvest na ngayon ng mga mais eh. So kailangan maaga.
maaga kang pumunta doon. So yan lang mga boards. So ibaba ko lang saglit yung ating dala. Dito natin ito lagay sa bahay ni Bruno. Mga boards, yan galing na tayo ng gihulngan kanina mga boards. So gusto ko lang din ibalita sa inyo. So nagtanong ako dun sa tropa kong technician dun sa gihulngan. Sabi niya sa akin about kay Goldie mga boards. So sabi niya sa akin na okay lang daw yun. Kasi hindi lang daw ako yung nangungonsulta dun sa kanya about dito sa nangyari kay Goldie ngayon mga boards. So yun nga, sabi ko nga sa panahon yun dito sa amin ngayon, dahil ang dami ding nangyari dito sa amin ngayon na ganito yung sitwasyon kay Goldie. So yan, gusto ko lang din pasalamat doon sa mga lahat na minamahal yung viewers at abot kay Goldie. Salamat sa inyo lahat. So ngayon dito na si Goldie mga boards. Nilabas ko na si Goldie ngayon. Yan, nilabas na natin siya. Tapos kinonsulta ako doon siya kanina sa tropa natin sa gihulngan. So sabi niya sa akin, no need na daw siyang baksinan mga boards para sa pag kakasta niya ulit. Kasi yun nga, sabi ko nga kanina, di lang ako ang kumonsulta sa kanya doon about sa case ni Goldie. So sabi niya sa akin, purgahin mo lang ulit, tapos kondisyon mo ulit yung katawan. At meron tayong mga bagong natutunan doon about sa pagkain mga boards. So ang ginagawa ko kasi mga boards sa mga inahin ko, yan, nagbubuntis pa lang sila. So gumagamit na kasi ako ng starter. So dapat pala hindi tayo gumagamit ng starter. Pwede tayong gumamit ng starter mga boards after na ng panganak ng baboy natin, kasi mainit pala sa katawan yung starter. So ang ginagamit pala pag mga ganitong inahin mga boards, yung mga developer, yun yung gagamitin natin para sa kanila. So pag develop dun sa mga biik, so 100 days daw yun simula sa pagkasta. Pag alam mo daw na kakalaman na yung inahin mo, so start ka na gumamit ng developer. Tapos after 100 days, doon ka na magpalit ng yung pangpaglabas naman sa gatas. At pag nanganak yung inahin, doon ka na pwede gumamit ng starter para sa inahin mga boards. So yan, salamat ulit doon sa mga tropa nating technician doon. So ayan na mga boards. So tapos tinatanong niya kanina kung may mga lumalabas pa ba sa ari ni Goldie, yung about sa mga sa tiyan niya ba. Sabi ko wala na. Tapos ito nga, niliguan ko na to kanina, pero yung ligo natin slight lang kasi nainitan siya, kasi sobrang init ang panahon. At yun, so baka susunod na araw na natin purgahin yan. Ano na natin, pakiramdaman ko muna siya mga boards pag kondisyon na ulit yung katawan niya. So tsaka tayo mag-a-apply ng pampurga, kasi baka maabutan din tayo sa kanyang paglalandi. So di na natin mapurga to, kaya kailangan natin mapurga natin to bago tayo magpakasta dito ulit kay Goldie. At syempre si Lucy, ganun din mga boards. Si Lucy ay magandang balita kay Lucy dahil ayan, hindi na siya nagpakasta ulit. So pag isang buwan na yung tiyan niya ngayong 2. At ito yung ating mabiik. So ito, mag-apply tayo ng papurga dito mamaya. Tapos bawal naman sila ligo 3 days. Yun. Tapos sa mga ganun pala, magpapatining ka pala mga boards. Diba pag lutas ng, i-share ko lang sa inyo yung sinishare sa atin mga sa technician kanina doon sa gihulngan, kasi hindi na ako nakapag-vlog doon, sobrang ingay, daming tugtog. So nag-usap kami saglit doon. So sabi niya sa akin, sinishare niya sa akin yung mga kaalaman niya. So pag para may idea din kayo, mga hindi naman sa nagmamarunong. So ito tinuro lang din sa akin, pero maganda din i-share ko rin sa inyo, no? So about naman sa pagpatining mga boards, yung ganon, yung biik. So kailangan pala pag nagpurga ka pala ng biik, so purga ka ngayon, so kailangan magbilang ka ng 14 days, follow up ka ng purga mga boards. Pag ginawa mo siyang patining ha, follow up ka ng 14 days, tapos monthly na yan yung purga niyan. So tapos siyempre pagkatapos mag-apply ng purga, nasa iyo na yan kung mag-apply ka ng vitamina.
So siyempre, yung ina-apply namin ni Tatay Riot dyan sa amin ay Bilamil po. Yun po yung gamit namin. Yun lang mga birds, na-share ko lang yung mga sinishare din sa akin kanina ni technician ng tropa natin sa Giholngan. So ayun, dito rin si si Jolly. Yan. Si Jolly mga birds, simula nung napurga natin ng 3 beses, ito na yung itsura niya. Malaki na ang pinagbago sa kanya. At medyo umaamo na siya ng konti. Di na katulad dati na pag hinahawakan mo, talagang nagagalit. Ito, yan nagpapaano na siya konti. Nakalimutan ko bilhan ng Copra Mill. So bukas na lang, bilang kita ng Copra Mill. So kukumpayan ko yan mga boards, si Goldie. Ay, si Goldie, si Jolly. At yung ampalaya natin dito, yan. Sa mga ampalaya tayo dito mga birds, yung ampalaya natin dito, pinaharvest ko na to kay Tatay Riot kanina. So ewan ko kung magkano yung kinita ni Tatay Riot nung kanina. Binigay ko na sa kanya mga birds, pero meron pa namang maharvest to. Sabi ko, sa'yo na lang yan tay. Tapos meron pa namang maharvest to. Nakaano sa din sa kanina mga birds, ang hambag sako ba. Guro din bababa sa 15 kilos yun. Ang daming kumpay no. Kumpayin natin yan para kay dun sa baka natin. Uy! Uy! Mapanglamang ka! Mali yung ginagawa mo! Tatay Riot nag 800? Kisay kontrata na! Grabe ah. Tatay Riot pa board, nunguha ng duhat. Tatay, us kasako man. Ha? Si Tatay Riot kasi mga boards, masipag siya kukuha ng duhat dahil yan, mayroon nga siyang, binibigyan ko nga siya ng nakaraan, isang biik para meron din siyang gawing inahin. Tapos yan, bawat sweldo binibigyan ko rin si Tatay Riot ng pang pasaw-pasaw niya dyan. Pero ngayon umaatake si Tatay Riot, marangkada siya. Kasi habang tumatagal, ang bilis lumaki nung kanyang biik mga awards. At dito siya ngayon, nangunguha ng duhat at mapanglamang to si Tatay Riot dahil inaakyat yung mga duhat. Tatay, wala may naman po no? Tay, wala yung mamunpon ron ba? Karon? Yan, ang dami oh. Ang dami nga. Yan. So, ang duhat mga boards, lalo na ngayon mga boards, sikreto lang ang ng duhat nito. Sikreto lang pera dito. Lalo na ngayon next month no tay. Kasi wala nang dalag tayo. Kaboards, pag susunod nga buwan mga kaboards, mahal na to. Kaya, kunti na lang. Mabili na tong 500 sa sako. Grabe ginoon. Pero payo ko lang sa'yo, huwag kang mapanglamang. Ay, kaboards, marami-rami na, konti. Tatay Riot, mapanglamang sa Tatay Riot pa boards eh. Inaakyat yung duhat eh. Diskarte lang mga Diskarte na ba yun? para lagi na Nako, yung nagsusunod sa itay, talagang iiyak eh no? ay bukas at man sila. Ha? Eh bukas wala na malalagyan, kiniyug-yug mo eh. Ito, ang ganda oh. Man, ganda diba? Grabe, streeta tayo. Street kay Glumboy ba? Oo. Ginawa na yun, Duha ka, kung ano? Kurat, lagtag-o ni.
Tingnan niyo si tatay mga birds, oh. Kunting ano lang. Kunting ikot lang, meron na agad siyang duhat. Oh. Kami na. Marami na. Ito, iniwan mo. Punit. Mga birds, ito yung palatandaan ng birds, oh, na malapit na tigbungan ng duhat mga birds. Yan. Tingnan nyo yung mga talbos nung ano ngayon mga birds, oh. Dahon nung duhat ngayon. Yan. So wala ka na makikitang medyo matanda dyan. May makikita ka man, may ilang piraso na lang. So halos lahat ay nagpalit na. Ganito na, oh. Yan. Siyempre matagal pa yan. Tatakbo pa ng mga ilang buwan to mga birds, bago magkaganito ulit. So talagang magkakaubusan na naman to ng duhat. Dami ba namang gumagamit nung likin mga birds, lalo ng mga ilunggo-ilungga. Matindi yan kasi gamit ng mga ilunggo-ilungga natin mga birds, papel. So syempre yung papel nakatikim sila nung sa duhat, mabango yung dito sa duhat mga birds. Iba yung ano dito sa duhat, kaya ayun. Kaya naging mabenta to, duhat na to mga birds, sa mga ilunggo-ilungga. Yan. At update pala tayo sa inararo ni Tatay Rayot mga birds. Yan. So andito na pala si Tatay Rayot, oh, sa ilalim ng papayahan natin. Yun. Sa ilalim ng papayahan. Oh, di ba? Inararo ulit ni Tatay Rayot dito mga birds. Yan. Para taniman namin ulit ng mais. At syempre yung ating mga papaya, naararo ulit yan. Yan, oh, arangkada ulit yan mga birds. Kasi naararo ulit magbibigay agad ulit ng bunga yan pagdating ng tag-ulan. So may naiiwan dito, isang block na lang. Yan, ito na lang naiiwan. At the rest na yan mga birds, ito nag-canvas na tayo ng pang-spray kanina, herbicide sa gihulngan. So isprayhan lang natin to lahat hanggang doon sa baba. I-spray tayo. So bibili ako ng isang galon. So nag-canvas ako doon kanina mga birds, ang presyo ay nasa 1.3 yung isang galon. So yun na lang yung bibilhin natin para medyo maka-save tayo. At magamit din naman natin yun dito sa, kung di man natin maubos dito sa area namin dito mga birds. So titirahin namin yung kay Utol dyan Rayot sa taas. Yun yung plano namin ni Tatay Rayot pag di siya naubos yung herbicide namin na bibilhin dito. So doon tayo sa taas. At meron pa doon sa napiran. Bibirahin din natin yun mga ka-birds, no? Yan. So yun. At hanggang dito lang muna yung video natin. At maraming salamat sa suporta na binibigay nyo sa amin. Yan, God bless everyone. Mag-ingat tayong lahat palagi kahit sang sulok man tayo mundo. At di pa ako mag-asawang magpapasalamat sa inyong lahat sa palaging panonood ng mga video at sa hindi pag-skip ng mga ads sa bawat video namin. Malaking tulong po yan dito sa amin sa Buhay Bukid mga birds, lalo na sa akin, sa aking pamilya. Yan, super blessed and God bless everyone. I love you all. Bye bye.